Ang COA, Commission on Audit, mga bossing, na-plug ang Office of the Vice President sa kakulangan ng mga dokumento. No? Ayan, COA flags OBP on deficiencies in documentation on distributed 110 million welfare goods in 2024. Kulang dokumento, kulang yung mga pagpapatunay kung saan nila ginastos, saan nila ginasta yung pera ng tao. The Commission on Audit, COA, has flagged the OBP, Office of the Vice President, for deficiencies, kakulangan ng dokumentasyon, no, on the distributed welfare goods worth 110 million 2024. In its 2024 Annual Audit Report, AAR, released on December 1, the COA said a review of the transaction affecting the welfare good expenses accounting amount 110 for calendar year 2024 reveals prevalence of deficiencies and in the documentation, in the distribution of the welfare. Saan napunta iba? Bakit wala silang kahit na ano? Bagay, mga bossing, mukhang mahilig sila sa mga mahilig sila sa mga ganyan, no? Nung huli nga ano yung mga pinakita nila? Mga Mary Grace Piatos, yung mga resibo. 'Di ba? Ilan yun? 900 resibo ang ibinigay nila sa COA. May mga ilan doon? 400 yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, at kung ano-ano pa ho, Kokoy Villamin. 'Di ba? Randy Puno. Mga imbentong mga pangalan po. Hanggang ngayon hindi pa ho napapaliwanag nila yun. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa din po yun. No? Kung nalusutan nila yung impeachment, Team Asim, totoo, Chris Angel. Di ba? Kasama pa Team Asim, Jugs de Asim. Yung Jugs de Asim, alam ko, ang ibig sabihin nun, Jogang Maasim Yung impeachment mga kababayan, hindi naman ho nila talaga nalusutan yan Ang ipinanlusot lang ho nila dyan, mga boss Chipamo, sir, ay technical. Kesyo daw po ang sinasabi nila, nako, ganun no? Hindi pwede yung 2 impeachment sa 1 taon Yun lang po. Pero kung tatanungin po, ano ang depensa ninyo? Diyan sa itinatanong o hinahanap na confidential funds, wala po silang nasasabi tungkol po dyan, mga bossing. Ay, meron. 2 taon pagkatapos po ng pagtatanong ng mga taong bayan kay Vice Presidente, ang sasabihin ng Vice Presidente, yung pera daw po na confidential funds ay ginamit daw po sa pagsugpo ng korupsyon sa Department of Education. Sila nga itong merong mga issue doon, kagaya ng mga laptop, etc. at kung ano-ano pa ho. Pati pa nga yung mga tinapay doon, inaamag daw ho, mga bossing, kasi sa kapabayaan. Di ba? Asan dito? It said that one of the deficiencies in the failure of the OBP to provide a verified and certified master list of beneficiary situation report, SITREP, and mission order, which should have been prepared before the start of the distribution welfare good amounting 61,875,816. The OBP also distributed in-kind donation of 641,890 to affected beneficiaries without the required documents. It's added. Ngayon ang sabi ni Edel Toto Balduesa, no? Tama ba ako? February of 2026, new impeachment may be filed again. Ako naniniwala ako dyan, mga kababayan. Totoo pong ipafile ulit yan. At sa nakikita ko dito, mga boss Chipamo, sir, mukhang hindi na po sila makakaligtas doon po sa mga tipong ginawa nila dito sa 2025 na impeachment na kung ano-ano pa po. Kasangkot sila Chis Escudero doon sa mga pagpapatagal po, pagbuburo ng mga impeachment kay Vice Presidente. Nakita nyo yung mga malalaking eskwelahan, sinasabi? Dapat masunod yung konstitusyon ng Pilipinas. Pero wala. Pinagtulong-tulungan nila yung impeachment mga bossing. Diba? Biruin mo, ikaw nga, Vice Presidente,
umarkila ka o nag-hire ka, 16 na abogado, tapos hindi man lang nalinis yung iyong pangalan. Siyempre, ang iniisip pa din ho nating mga Pilipino, eh, merong nalustay na pera ang Vice Presidente. Kasi wala ho tayong napapakinggan eh. Wala tayong naririnig na ano nila eh, na dahilan o yung tipong depensa nila doon eh. Wala. 'Di ba? So ikaw, mananatili sa isip mo, nako, merong nalustay na pera ang Vice Presidente, kaya hindi maipaliwanag. Kaya pinipilit nila na sa ibang pamamaraan mailusot yung kaso ni Vice Presidente. Pati nga ho yan, tingnan nyo, di ba? Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, at ni Martin Romualdez. Yan, hirap din hong ilusot sila yan, mga kababayan. Biruin mo, buong Pilipinas napanood yung pagbabanta ng Vice Presidente. Na ano, pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako, patayin si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at si Lisa Araneta Marcos. Hindi po ba pagbabanta yun? Hindi po ba pag-ano yun? Pagtatangka? O ano tawag doon? Pagpaplano ng pagpatay sa presidente, asawa ng presidente at pinsan ng presidente? Di ba? Paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Paano mo nga naman dedepensahan yun? Buong Pilipinas napakinggan yun. Tapos eto pa, yung mga handang humarap para po patunayan na meron silang natanggap. 'Di ba? Na meron silang natanggap na pera galing sa Vice Presidente, 25,000 to 50,000. Magkikita tayo after 2 months, BP. Yan, sabi ni Armenio Pacun ng 1549. Oo, mga bossing. Disyembre, January, February. Mga boss pa mo, sir. Ipa-file ulit yan. Ay, nandiyan na si Mama Love. So, shout out po sa iyo. Kaya nga gusto nila pabagsakin si PBBM para iwas silang lahat sa kaso. Yan naman po talaga eh. Ang dahilan kung bakit po kaliwat kanan yung mga rally eh. Diba? Pabagsakin, mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganon lahat ng mga eto na iniimbestigahan, matunaw na lang po. Si Roque, makauwi na po. Pagod na yung akla kasi kakatago. Diba? Yan naman ho lahat, mga kababayan. Baka pati ho sino ba yung isa yung nagtatago? Si Bantag. Baka lumutang na din ho yun eh. Kapag ka napababa nila si Pangulong Bongbong Marcos at maipalit na si Sara Duterte. Pero, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, hindi po mangyayari yan. Alam po ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-back up sa kanya ang mamamayang Pilipino. No? Na ito pong mga corrupt na mga politiko sinusuportahan po siya ng mamamayang Pilipino. Kasi gusto ho natin lahat, mga bossing, umayos na ang ating bansa. Lubog na po tayo sa utang. At nakita nyo ho, yung mga ninanakaw nilang mga pera, billion po. Tapos sasabihin ng mga DDS, oy, madaming problema ang ating bayan. Bakit inuuna pa yung mga impeachment, etc. na yan? Ha? Yun nga yung number 1 na problema ng ating bayan eh. Yung mga hindi maipaliwanag kung saan po dinala yung pera ng mamamayang Pilipino. Tax ng mamamayang Pilipino. Di po ba? Kaya nga po kapag kayong mga bigayan ng budget, ako po talagang tumututol ako doon sa sinasabi nilang tradisyon eh. Tinututulan ko ho yan. Dapat kada po hihingi ng budget, inaalam saan mo ginastos yung huling budget at saan mo gagastusin itong mga susunod na budget. At sisiyasatin talaga nilang maigi, mga bossing, no? Sisiyasatin pong maigi talaga, mga boss chief amo, sir, kung nagastos sa tamang proyekto yung mga kaperahan na huya yon. Sir Mark, reconcile daw. Nako, sabi ni Ping Laksamana, Sir Mark, mag-reconcile din. Yan, BBM Sara 2028. Ayoko. Eto, mga bossing, baka mawalan ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos pag bumalik siya diyan na makipag-tandem
sa mga Duterte. Ikaw talaga pinglak sa mana. Anyway ho, mga bossing chipamo, sir, sana po suportahan nyo yung ating Birahan PH at alam ko mga kababayan, yung iba na ngayon lang dumating, pwede naman po nilang mapanood ito ng replay. Okay, mga boss chipamo, sir, Birahan PH, pakisuportahan po.